As you can see dito sa likod ko, nakapag-rent kami today ng ZX4RR. Pakita natin. So, nirenta ko siya, nahanap ko siya kay Ate Jess sa FB Marketplace. So, one day is around 4,000 pesos. Mabilis naman kausap si ate at na-meet ko siya dito sa Petron Marilao KM 23 NLEX. So, hiramin ko siya one day. Tsatsempuan ko lang kung kaya ba ng likod ko ang pinaka riding position niya. So guys, interested kasi akong kumuha ng 4RR. It's better to matest out muna natin siya via rental para alam natin ang magiging pakiramdam natin on a sports bike. Dala-dala ko na rin yung lahat ng gears ko dito since gumamit lang ako ng kotse papunta dito. Dito na rin ako mag-gear up. And here are some of my thoughts on it. So first things first, like all the reviewers said, it is a fun bike. It definitely is a very fun bike. Kasi nga, this thing revs up to 18,000 RPM. Tapos since 400cc lang. I mean yung power niya papasok mid to top end naman. So, nakakatawa kasi, sound fast. Grabe yung tunog. Pero yung takbo mo, 40, 60. So, nakakatuwa talaga. Also, it is a very solid bike if you're just into track riding because hindi ka mabibigla sa torque niya. I just rented it for a day to see how my back is kasi I have a really bad lower back. And since it's my first time trying a sports bike and it's really the riding position looks uncomfortable for me, but I think this is really the better ones compared to like 6R or 10R. But after like 10 minutes into riding, my lower back started to ache. I had to stretch like probably midway through around the 20-minute mark, and I just rode it home for another 20 minutes. And later in the evening, my lower back started to ache uncomfortably. Mic test. Alright. Oh, grabe yung rev niya. Ang ingay. Maingay pero takbong mabagal lang. Oh my god, ito talaga yung first choice ko nung dati. 4RR talaga, pero ang hirap lang makakuha. 70 something horsepower, 39 Newton meters of torque. So wala ka talaga masyadong maramdamang torque dito. Sabi ng mga tao, kung kinuha mo to, mabibitin ka raw and everything. I think not. Hindi naman. Or baka para sa akin lang. Kasi galing akong MT-09 naman, andun naman yung torque available sa akin. Yung torque syempre hindi siya katulad ng MT-09, pero andun pa rin naman, sisipa yung torque mid to high RPM. Pero parang okay lang naman sa akin, walang masyadong torque, wala nang problema. Tapos sa riding position, unting adjustment lang. First time ko kasi sumakay sa sports bike, so riding position, yung likod ko masakit talaga. Sakit ng likod ko. Pinit ko lumabas sa araw. Ayoko talaga lumabas sa araw eh. Pinilit ko kasi babalik ko na ito mamayang hapon. Magko-coffee lang ako somewhere, tapos mamaya mag-gym lang ako sa Makati. So I'll call it a day. So dito mo talaga ma-appreciate yung gripping the tank, yung engage mo yung core mo. Sobrang ingay no, pero tangin na 60 lang pala. Agaw pansin lang. Top speed nito 200 din. Tangan matagal yung stretch. Nakakataw tayo ngayon. Mabibitin ba ako? Depende eh. Minsan kasi ganun lang hanap ko eh. Kung hinahanap ko yung torque, mag-MT-09 ako. Yung gusto kong chill lang, ito lang. Tapos tuwa ako dito kasi
sa Yamaha, sa MT-09 ko. Kinakabahan ako kapag mag-upshift ako sa second gear. Minsan nandiyan na false neutral. Dito hindi ka pa ma-false neutral na ito. Sure, pasok, second gear. It's the Kawasaki Gaming. I have to practice yung body positioning talaga. Kailangan mapagod yung inner thighs mo, yung core mo, andun yung matitrain. Kapag hindi yun yung sumasakit, mali yung riding position mo. Ganoon ang sabi sa akin. Yung pipe na ito, mahaba eh. So, tahimik pa to. Pero kung nilagyan mo ng shorty, sobrang ingay for sure. Tapos dito mo ma-appreciate din yung counter steering sa sports bike. Kailangan mo mag-counter steer talaga. Kung hindi, ang hirap. Yung pipilitin mong hirap kasi turning radius eh. Nandito nga, second gear lang din ako eh. Sa MT-09 ko, never ako nag third gear. Puro second gear lang. Sa 4R, puta, ganun din.